nung makita ko na talaga namang in-splice, no, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect po na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Kay Chuck yung ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na, na siraan ako. Sirano po. Oo. Dito. Nawala tayo sa ere kanina, biglang nawala ang kuryente. Umalma si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa kanyang video na pinagputol-putol daw. At yung kasama niya sa TV program na si Boy Solsol, tiyak umano na walang ibang motibo. Ang pagpuputol-putol sa video ay isang paninira. Pero ang tanong, napansin kaya nila na sa siktang inaniba nila matagal nang ginawa yung uri ng pagtuturo ni Felix Manalo noon hanggang ngayon sa kanilang mga ministro na pinuputol-putol ang konteksto sa mga aklat Katoliko para palabasin na ang nakasulat na sinipi nila ay pumapanig nila mismo. Tulad sa aklat na ito mga kapatid, Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig? yan. Kaya pakapala na lang ng mukha ito. Dahil gamit nila ang naturang aklat, sabi pa ng mga INC, tanggap kaya ito ng mga kapatid nating mga Katoliko? Bakit? Ang binasa nila, napakalinaw mga kapatid, sinipi nila ang pahayag ng ministro mismo ng INC. At sinagot ito ni Father Juan Trinidad sa aklat na ito. At batay sa reaksyon ni Senador Marcoleta sa mga pamomotol, pag-slice, lalo na siya mismo biktima. Pero ang tanong, napansin kaya niya ito sa siktang inaniba niya? Kaya ni Marcoletang banggain ang ganitong ore na pandaraya ng sinabi niya basta pinuputol-putol out of context, paninira at pandaraya yon. These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Nako, totoo talaga yan. Pero, master ang iglesyang inaniba ni Marcoleta. Kaugnay diyan. Tatalakayan natin ito. Kumusta sa lahat natin mga soking taga-subaybay na wala tayo kanina, nawala ang kuryente? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase sa pagsubaybay ngayon, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin mga kapatid kung saan napaabot ang ating video ngayon, lalo na sa mga kapatid natin na mga OFWs. At makatulong din kayo sa ating evangelization, i-forward ninyo ito sa ang video na ito sa mga kapatid nating Katoliko para di sila mabiktima sa budol-budol.
paggamit sa mga aklat Katoliko na pinuputol-putol lamang. Na naunang sinabi ni Senador Marcolita, ang ganitong gawain ay isang paninira at isang deception. Ha? At ito'y ating tatalakayin mga kapatid, isa-isahin natin ito, yung mga aklat na ginagamit nila, no? Sa mga ministro, at dito sila nabubuhay. Dito dumami ang kanilang mga kaanib dahil sa mga ganitong ore na taktika na ang pahayag mismo ni Marcolita, pag pinuputol-putol out of context, ito'y isang pandaraya. These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Kaya, totoo, yung narrative can be distorted sa ganitong ore na pamumutol. Kaya, paano ginawa ng mga mangangaral mula pa sa panahon ni Mr. Felix Manalo, ang kinikilala nilang anghel na walang pakpak? Paano nila pinutol-putol ang mga aklat Katoliko, mga kapatid? At bakit marami ang natangay dahil sa maling akala? Ating pakinggan etong mga The Revealers na kaanib sa INC sa kanilang paggamit sa mga aklat Katoliko. Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Cassidy, na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito po mababasa natin. Matagal na itong ginawa nila, mga kapatid, no? Itong paggamit sa aklat na ito ni Father Francis Cassidy, Religion, Doctrine, and Practice. Pero, dito ninyo makita na basta mabasa lang ang Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, inaagaw na. At maraming nabiktima dito sa maling akala. Sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na Iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan, Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Yan ang ginagamit nila, no? Itong aklat Religion, Doctrine, and Practice by Father Francis Cassidy, isang paring Hiswita, para patunayan na ang iglesyang itinatag umano ng ating Panginoon Jesucristo, tinatawag Church of Christ, Iglesia Kristiyana o Iglesia ni Kristo. Ngunit kung puputulin talaga nila, mga kapatid, at hindi nila ipagpatuloy ang pagbasa, dahil ang nakasulat kung lalo na sa pahina 454, ang mabasa dito, by what name do we call Christ Church?
we call Christ Church the Holy Catholic Church. So ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa religion, doctrine, and practice, mga kapatid, walang iba kundi ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang simbahang Katoliko. Hindi ang simbahang tatag ni Felix Manalo. Kaya mag-ingat sa ganitong modus dahil kung ipagpatuloy natin ang pagbasa sa referensya na ginawa nilang diferensya, ito makita ninyo na ang tunay na iglesia na sa Diyos ay ang Iglesia Katolika. Yun ang iniwasan ng mga ministro. Ibig sabihin, pag mabasa nila ang salitang Iglesia ni Cristo na nasa Aklat Katoliko, inaagaw na nila at gusto nilang ipalitaw na sila umano ang tinutukoy sa Aklat Katoliko. Di ba? Anong tawag diyan? Walang iba kundi isang oring pang i-squatter. Kaya, ipagpatuloy natin itong mga ngaral sa INC. Basahin na po natin ang Roma 16:16. Talibong, para sa iyo to. Yun, Roma 16:16. Talibong para sa iyo ito. Well, yung Roma 16:16 na palaging ginagamit nila, tandaan ninyo, marami ng una pang gumagamit sa Roma 16:16 na nauna pa sa Iglesia ni Felix Manalo. Pero, yun bang Roma 16:16 na ginagamit nila ay tumutukoy sa mga iglesyang tatag lamang ng tao? Hindi. Bakit? Sila mismo kahit ang mga kasama nilang INC nagpatunay kung sino ang unang iglesia ni Cristo, si Sarsinita. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Galing na mismo sa kanilang mga kasama, mga kapatid, na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Si Sinita yan. How about sa ministro nilang si Sandoval? Balikan natin. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid, totoo talaga ang kasabihan na ang isda ay mahuhuli sa sariling bibig. Sa sariling bibig lang nila nanggaling. Ang simbahang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Cristo, kaya yung ginagamit nilang Roma 16:16 na ayon sa mga revealers, ano daw? Talibong? Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Cristo. Basahin na po natin ang Roma 16:16. Talibong, para sa iyo to. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Iglesia ni Cristo, hindi po Iglesia Katolika. Ayan, Iglesia ni Cristo, hindi po Iglesia Katolika. Tingnan natin ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine, Hulyo, Agosto 1988 sa pahina 6. Ano ang nakasulat? Pansinin ninyo. Ito ang nakasulat, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Kaya tugma lang ito sa pahayag na the true Church of Christ is the Catholic Church. Tugma talaga
sa pahayag mismo ni Sinita na isang iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Yan, mga kapatid, sila na mismo ang nagsabi na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Paano nila tutulan yan? Nakasulat ba sa kanilang Pasugo Magazine? So therefore, yung Iglesia ni Kristong narehistro sa Securities and Exchange Commission na lumitaw lamang at inaniba ni Marcoleta sa 1914, yon ay pirated na sikta. Natatag lamang ni Felix Manalo. Tuloy natin ang The Revealers. Ayon na rin mismo sa mga pari, ano po ba ang katunayan o isa sa katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Ang babasahin po namin sa inyo isang aklat na pinamagatang The Catholic and His Church sa page 89 sa pagkakaliwat na po sa Tagalog. Pansinin niyo po ito. Hindi ko pinaniniwalaan ito. Niibibilang kita sa mga Kristiyano. Malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yari, paano ngayon yung mga born again? Paano ngayon yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah na nagpapakilalang Kristiyano? At lalo na, paano naman ngayon yung mga Katoliko? Bakit? Kasi ayon pala sa stand mismo ng simbahang Katoliko, pagka ikaw ay wala sa loob ng Iglesia ni Kristo, tandaan niyo po yun, hindi sinabing loob ng simbahang Katolika. Pag wala ka daw sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Delikado sila, hindi sila Kristiyano. Bakit? Ano ba ang pangalan nila na nasa kanilang Pasugo Magazine? Ito, 1951, Nobyembre issue. Ang may akda ay si Leopoldo Aguilar. Pansinin ninyo mga kapatid ang mabasa dito sa kanilang Pasugo Magazine, ha? Sa unang paragraph, tignan ninyo anong mabasa. Ang Iglesia ni Kristo, ano daw? Iglesia ni Kristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. O hindi Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Kaya, yung ginagamit nilang mga aklat Katoliko na mabasa ang Iglesia ni Kristo, walang iba, kundi ang mabasa sa Pasugo Magazine, Hulyo Agosto 1988 sa pahina 6 na ito even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the Catholic Church is the true Church of Christ. So, ang simbahang Katoliko ang tunay na Iglesia ni Kristo. Yeah? Okay. Kaya sa mga kaanib na nadala, okay, magalit. No? Pag-aralan ninyong mabuti. Dahil alam ko na marami ang nadala sa ganitong uri ng atake sa pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pero ilalantad natin sila. Ito pa. Tandaan nyo yan, mga Katoliko. Otoridad Katoliko at aklat nyo mismo nagsabi niyan. Ngayon, bakit? Yan. Aklat Katoliko. Ginamit nila ang aklat ni Father Henry Lobach sa pahina 89, The Church, the Catholic and His Church, na binasa nila, hindi ko pinaniniwalaan ito.
ni ibibilang kita sa mga Kristiyano, maliban kung ikaw ay makikita ko sa loob ng Iglesia ni Kristo. O yon, ginagamit nila yan mga kapatid. Pansinin ninyo, basta may mabasang Iglesia ni Kristo, abay, inaagaw na nila. At ito'y palaging ginagamit ng mga mangangaral ng INC, ang aklat na The Catholic and His Church ni Father Henry D. Lubac. Particular na ang pahina 89 mga kapatid, kung saan yon ang binabasa nila na kung hindi ka Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Eh di, ibig sabihin, hindi sila Kristiyano. Bakit? Anong mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, November 1951, na ang may sulat ay si Mr. Leopoldo Aguilar? Ito paragraph 1. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. So, malinaw ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, Iglesia ni Cristo. Oh. Ang tanong, saan ba mabasa sa Biblia yung Iglesia ni Cristo? Diba? O kaya, kung hindi Kristiyano, malinaw naman na aklat na ginagamit diyan, hindi tumutukoy yung The Catholic and His Church sa pahina 89, hindi tumutukoy yan sa Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo sa 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Alam niyo, ang may akda diyan ay isang paring Katoliko, Depinsor Katoliko. Ang tinutukoy diyan na tunay na Iglesia ni Cristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika, hindi ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. Sa Iglesia ni Kristo dapat makita upang kilalaning Kristiyano. Yes, sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang problema lang sa pasugo ninyo ngayon, ang makita natin dito, Iglesia ni Cristo. Kaya kung Iglesia ni Cristo, hindi tunay na Kristiyano. Ang Iglesia ni Cristo na binasa ninyo sa mga aklat Katoliko, walang iba, kundi ang Iglesia ni Kristong tinutukoy diyan ang simbahang Katoliko. Dahil palaging ginagamit nila mga kapatid ang Fundamentals of Catholic Dogma. Gusto kasing ipalabas nitong mga mangangaral sa INC na mang-aagaw sa pangalang Iglesia ni Cristo. Gusto nilang ipalabas, iniwanan na ng simbahang Katoliko ang pangalang Iglesia ni Cristo. Dahil, diniklara Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Mali. Ang aklat na Fundamentals of Catholic Dogma, mga mahal na kapatid, sa pahina 270, ginagamit ito ng mga ministro, pero iniwasan ito nga na bahagi. Ito ang nakasulat. The Church is the mystical body of Jesus Christ. In the encyclical Mystici Corporis, Pope Pius XII declared, to describe this true Church of Christ, which is one holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. So, Fundamentals of Catholic Dogma na ginagamit nila, ang tunay pala na Iglesia ni Cristo, hindi ang kay Felix Manalo, kundi ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo sa ganitong uri ng mga pandaraya sa mga nagpakilalang sila daw ay tunay. Ituloy natin. Basahin po natin sa yung hawak-hawak ni Alibong kanina, yung Papal Encyclicals. So basahin po natin sa pahina 39 sa Tagalog. Sino man siya at ano man siya, wala
sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Paano kaya tututulan ngayon yan ng mga kaibigan nating Katoliko? Sapagkat yung aklat na binasa natin ay faithful encyclicals. Yan po ay koleksyon ng mga isinulat at itinuro ng mga naging papa sa simbahang Katoliko. Sabi po dyan sa binasa natin, sino man siya, ano man siya, na wala sa Iglesia ni Cristo. Take note of that. Wala sa Iglesia ni Cristo. Hindi po sinabing wala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi ganon. Pag daw wala sa Iglesia ni Cristo, anong sabi? Hindi isang Kristiyano. Tsaka Saan Oh, yan mga kapatid. Pero itong aklat na ito na papal encyclical na ginagamit nilang laban sa atin, may iniwasan sila. Kaya ito'y isa talagang ore na pandaraya. Oh, napansin ninyo? Ito, sa pahina 39 ang binasa nila. Ito lang na bahagi ang binasa nila. Whoever he is, and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Pero kung tingnan ninyo, sino po ba ang tinutukoy diha, mga kapatid, na kung ikaw ay hindi Iglesia ni Cristo, ay hindi Kristiyano? Ito, may iniwasan sila. The bond of harmony stood firm, and the invisible sacrament of the Catholic Church continued. So sino ang tinutukoy diyan na tunay na Kristiyano? Walang iba. Malinaw. Hindi ang Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo. Bakit? Sino ba ang founder sa Iglesia na inaniba nila? Ito, Pasugo Magazine, mga kapatid. Napakalinaw ang mabasa sa kanilang Pasugo Magazine. After the death, ang may akda ay si Mary F. Ruiz. After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, and prosperity under Brother Iranio. So ngayon, batay sa nakasulat sa pasugong ito, hindi ba nila inaamin na ang founder nila na namatay ay si Felix Manalo after matapos namatay ang tagapagtatag, si kapatid na Felix Manalo? Oh. So dito pa lang sa kanilang Pasugo Magazine, malinaw na, mga mahal na kapatid, na sila'y tatag lamang. Hindi kumo may mabasang Iglesia ni Cristo sa mga aklat Katoliko na ginagamit nila sa Biblia Roma 16:16 ay iyo'y tumutukoy na sa kanila dahil napakalinaw ang mabasa diyan mismo sa kanilang Pasugo Magazine at sa mga pahayag na sila ay tatag lamang ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. po ba nagmula ang pangalang Kristiyano? Ayon na rin mismo sa aklat Katoliko. Sige po, ang babasahin natin kasunod ay ang pamagat, siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko na sinulat ng isang pare na si Enrique Demond. Na-publish po yan noong 1935 sa pahina G's. Ganito ang ating mababasa. ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. Ayun, ayon na rin po mismo sa mga otoridad Katoliko. Ang pangalang Kristiyano anya ay mula sa pangalang Kristo. Ang isa lang sa Oh, yan. Bago dyan, mga kapatid. No? May iniwasan sila. Wala tayong tutol diyan na ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristo. Wala tayong tutol diyan. Itong mga aklat Katoliko, na napakaluma ng mga aklat Katoliko, ginagamit nila. Ito, mga mahal na kapatid, alam nyo ba saan namin ito nabili? Doon din
sa Iglesia ni Cristo. May binibinta sila sa mga lumang mga aklat Katoliko. At may contact din tayo sa mga kasama nilang nagbibinta dito. Oh. Imagine, kung wala kayo nito, mapauo talaga kayo. Pero, ito mga kapatid ang iniwasan nila. Pansinin ninyo ang nakasulat. Tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. O, yun, iniwasan nila yan. Ang binasa nila sa pahina 3, ito lang mga kapatid, ang binasa nila. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. So sa paggamit nila sa aklat na ito, gusto nilang ipalitaw na ang Katoliko ay hindi daw Kristiyano. Dahil ang Kristiyano ay nagsimula kay Kristo. Pero ang iniwasan nila na bahagi dito sa aklat mga kapatid, ito, tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristo Panginoon natin. So, daming mga aklat Katoliko na ginagamit nila laban sa atin. Kaya yung mga inosente, matangay talaga kung wala kayong alam dito. Kaya mag-ingat. Tuloy natin sila. Taka ko, Kuya Siriak, ang haba-haba ng pangalan ng kanilang iglesia, yung mahalagang pangalan, yun pa ang nawala. Kung bakit? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mahalagang pangalan sa pagiging tunay na Kristiyano, Kuya Siriak, yun pa ang nawala. Nawala daw umano ang mahalagang pangalan ng tunay na Kristiyano. Totoo bang nawala? Hindi totoo. Isang kasinungalingan lamang yan mga kapatid na nawala ang tunay na ang pangalan na napakahalaga. Bakit? Ibalik natin si Nita na kasama nila. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw. Paano nawala kung mismo si Mr. Sinita pinatunayan niya na talagang Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. yan. At hindi lang si Sinita, kahit na si Sandoval, Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. napansin ninyo mga kapatid? Sila mismo galing sa kanilang bibig. Shout out daw kay Muslim Islam. Okay. So, yan, sila, galing na sa kanila mismo. Pero, isa-isahin natin, etong mga ginagawa nilang pamumutol sa mga aklat Katoliko. Tuloy natin. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Jesuita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Okay, so napansin niyo mga kapatid, ito ang binasa ng mga ngaral ng The Revealer sa Iglesia ni Cristo. Pero pansinin ninyo, yung binasa nila
ay isang oreng deception dahil hindi yan pahayag ng paring Katoliko. Basahin natin muli. Kaya nga't ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi sa ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtatalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. So napansin ninyo mga kapatid? Noon pa sa panahon pa ni Felix Manalo, ginawa na nila ang ganitong uri na modus. Balik natin. Hindi galing sa Panginoong Jesucristo yung pangalan ng iglesia. So, hindi galing. May konklusyon sila. Inaamin ng otoridad Katoliko. Paano inaamin na ang binasa nila pahayag lang ng kasama nilang ministro na sinagot ng paring Katoliko? Nila, sa mga tweet, hindi ang Panginoong Jesucristo nagbigay niyan. Bakit sila umaamin na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika? Sapagkat yan po'y imbento lamang ni Ignacio, na isa sa mga obispo ng simbahang Katolika. Kaya talagang hindi galing kay Kristo yan. So kung imbento ni San Ignacio, obispo ng Antioquia, nasa Pasugo nila magazine, Pasugo Magazine, Pebrero 1977 sa pahina 7, si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. So dito makita ninyo mga kapatid, si San Ignacio alagad ni San Juan Apostol. So nang ginamit nila si San Ignacio, edi pinatunayan nila na ang simbahang Katoliko talaga ang may kaugnayan. Ang simbahang Katoliko ang may kaugnayan sa mga apostol. Kaya ayon sa Pasugo, Abril 1965 sa pahina 41, napakalinaw ang nakasulat. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So, hindi sila ang tuntun balik sa mga apostolis. Nasa kanilang Pasugo at mismo ang kanilang ministro na si Sandoval pinatunayan. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. No, see? Okay, tuloy natin. Ngayon, yun naman pong salitang Romana, Kuya Robin. Yan naman po ang Opo. alamin natin. Saan Opo. naman po galing yun? Opo, sa Ano pong page makatwid- babasahin natin? Sa makatwid po, kuya, yung Katolika, inimbento din. Tapos babasahin po natin sa parehong aklat sa page 7, ang sasagutin naman natin yung terminong Romana. Ganito Apo. po ang nilalaman sa page 7. Ona, i-research ninyo. Hindi yan page 7. Tingnan yung mabuti. Hindi yan page 7. Ito. Paano ba? I-research ninyong mabuti. Nako, palpak na naman. Sa pahina 7 daw, mabasa ang naturang aklat. Sa naturang aklat, hindi mga kapatid. No? Ito. Sa pahina 9, yan mabasa sa aklat na ito na
Roman Catholic by Edward Taylor. Oh, sa pahina 9, hindi pahina 7, palpak na naman sila. Ginawa ng Konsilyo ng Trento ang Romana bilang bahagi ng opisyal na pangalan ng Iglesia. Ayun. Saan po galing naman yung pangalang Romana? Aminado na naman sila, hindi na naman galing kay Kristo. Ay, sinabi ba sa naturang aklat na hindi galing kay Kristo ang Romana? Kung tandaan natin sa Gawa Kapitulo 23:11 mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo mismo ang nag-utos kay San Pablo na ang kanyang iglesia ay patunayan doon sa Roma. Kaya ang Romana, ang palatandaan sa tunay na iglesia na sa Roma talaga, galing sa Jerusalem, sa Roma, utos ng ating Panginoong Kristo na patunayan ito, at sabi ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 1, 7-8, ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino ba ang katuparan diyan? Alang naman ang Santa Ana, Punta Santa Ana, Manila, sa Pilipinas. Roma talaga. Okay, tuloy natin. Kailan po nabuo yung pangalan nila ngayon na opisyal? Kailan po nabuo yan? Basahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi. Ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siriak, hindi Apo. biglaan. Ang alamin naman po natin, Oh, ayan. Utay-utay daw na buo, hindi biglaan. Kung sa 1870 na buo, hindi biglaan daw. Nagkamali itong aklat ni Felix Manalo na ang pamagat sulo. Kung saan, sa panahon sa 325 Anno Domini, sa pahina 33, meron ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana at ito'y mga Kristiyano. Oh. So, ang tanong, kung ang argumento sa mga INC, in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. Yon ang kanilang ginagamit. Binasa nila. At doon lang umano nabuo. Bakit sinabi sa aklat ni Felix Manalo na sulo na sa taong 325 Anno Domini, meron ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana? Ibig sabihin, nagkamali sila sa kanilang interpretasyon sa pagbasa sa aklat Katoliko na Discourses of the Apostles' Creed. Ang deklarasyon sa Konsilyo Vaticano, hindi yan pagbuo ng iglesia, hindi yan pagdeklara ng bagong aral, kundi idineklara ng simbahang Katoliko ang hindi mabagong katotohanan na talagang ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo, ang tunay na iglesia ni Kristo ay One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya sa aklat na ginagamit nila pahina 191 nitong Discourses of the Apostles' Creed, mga kapatid, malinaw ang nakasulat. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Ano daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Paglalarawan sa tunay na iglesia.
Kaya kung sinabi nilang utay-utay na nabuo at nabuo lamang 1870, paano ngayon ang nakasulat sa pasugo? Pasugo din ito, ang pasugo. Ang sulo sa ikatitiyak Iglesia Apostolika Katolika Romana, pahina 33, kung saan sinabi ni Felix Manalo na sa panahong taong 325, umiiral na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Bakit sinabi ni Felix Manalo na 325 umiiral na kung ang interpretasyon nitong mga ngaral sa INC na sa taong 1870 sa Konsilyo Vaticano, doon lang nabuo ang Santa Iglesia Apostolika Katolika. Sino ngayon ang tama? Ang founder nila na si Felix Manalo o itong The Revealers? Tuloy natin. Ngayon, sa pangalang Iglesia ni Cristo ba lamang po makikilala ang tunay na Iglesia ni Cristo? Ang babasahin po natin ay ang siyang inyong pakinggan. Yan, binasa na rin po natin kanina. Ang Aral na Katoliko sa page 10 po. Ayan. Ang kahulugan ng wikang taong Kristiyano ay taong sumasampalataya sa aral at sumusunod sa utos ni Hesukristo. Sila po mismo nagsabi niya, ano? So wala tayong total diyan na ang paggamit nila, pero itong ginawa ng mga ngaral sa INC para lang ang mga inosente ay madaya. Pansinin ninyo, yung paggamit nila sa aklat Katoliko at iniwasan nila dahil may mabasang Kristiyano, may iniwasan sila, oh. Napakalinaw yung iniwasan nila. Ano ang iniwasan nila? Eto mga kapatid. Tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. So, pinagtagpi-tagpi nila. At pagkatapos, nila pinagtagpi-tagpi yung katotohanan yan, napansin ninyo? Ay nagsagawa sila ng sariling konklusyon at yung ganyan na ori, ang sabi ni Marcoleta, pandaraya yan. These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. O yan, narrative can be distorted. Totoo talaga. Ang tunay na iglesia can be distorted sa paggamit nitong mga aklat Katolikong pinagtagpi-tagpi lamang ng mga ngaral mula pa sa panahon ni Felix Manalo. At pag matangay ka sa grupong ito, mga kapatid, para ka nang natamaan ng virus, milagro na lang ang makapagpagising sa iyo balik sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo na iniwan nila kundi ang simbahang Katoliko. Tuloy natin. Ayan, sino ba ang sinusunod ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa 1:12-26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Ang sinusunod ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ito. Ano daw? Ano daw? 38 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Dahil na pangalang ito, ang banal. Ayan, nasagot na natin ito na ganyan sila
Ganyan ang kanilang modus talaga. No? Mula pa, natutunan nila sa kanilang founder mismo na si Felix Manalo. Ngayon, sino ba ang sinusunod ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa 1:12-26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Ang sinusunod ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ito, sa aral, ano ba ang katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Yung binanggit natin kanina, Kuya Robin, na kaya Kristiyano kasi sumusunod kay Kristo, tagasunod ni Kristo. Yan. Kristiyano sumusunod kay Kristo. Tanong, kung sa mabasa sa Biblia, kung kayo'y Kristiyano, saan mabasa sa Biblia na itinuturo ng mga apostol at early Christians na si Felix Manalo'y anghel? Wala yan. Di ba? Saan mabasa sa Biblia na yung mga siwa ay tatawaging executive minister? Wala yan. Lalo na yung division minister. Sabi ni Tinig na Karunungan, wala namang division minister. Pero nasa Pasugo Magazine nila yan. Okay, tuloy natin. Yan ba ay alam din ng mga otoridad Katoliko? Alam Basahin na po alam natin. po, sapagkat kapag binasa po natin ang That the Catholic Church, Rumble by Dr. Leslie Reverend, noong 1954 sa pahina 69, ganito ang nilalaman sa wikang Pilipino na po. Walang iglesyang makatatawag sa kanyang sarili na Kristiyano kung ang mga aral nito ay hindi naayon sa mga ebanghelyo. Iyan ay totoo sapagkat ang mga nilalaman ng ebanghelyo ay totoo. Lahat ng kanilang itinuturo ay dapat makasama sa pagtuturo ng alinmang iglesia nagsasabing siya ay Kristiyana. Mismo ang pahayag ng mga otoridad sa simbahang Katoliko. Pansinin po ninyo yung sinabi po nila, no? Yan. Pero, ang tanong diyan, sa ginamit nilang aklat, mga kapatid, na ikay Kristiyano kung ang mga aral mo'y nakasulat talaga sa banal na kasulatan. Ang tanong diyan, ang tinutukoy ba'y ang iglesyang tatag ni Felix Manalo? Hindi. Tingnan natin. Ito, iniwasan nila. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko ang tinutukoy na tunay na Kristiyano. Na ang aral ay nakasunod talaga sa kasulatan at tradisyon. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Mag-ingat kayo sa ganitong uri. At bukas ating ipagpatuloy ito ang ganitong uri ng mga paggamit sa mga ministro. Tandaan ninyo at sa mga ngaral, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang kasinungalingan ay pwede talagang lumalaganap tulad sa ginawa ngayon ng mga ngaral sa The Revealers at sa mga ministro ni Felix Manalo. Pero mag-ingat kayo dahil ang napaka-delikado pag mabiktima tayo. Saan? Mabiktima tayo sa ganitong uri ng pandaraya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli.